Kabanata 5741. Matapos matanggap ni Seneca ang utos mula kay Zael, agad siyang umalis kasama ang kanyang mga tauhan at nagsimula ng massacre sa loob ng madilim na mundo. Boom! Isang mundo na kabilang sa isa sa maraming primevals ay nawasak sa ilang sandali pagkatapos magsimula ang labanan. Ang mga naninirahan sa loob nito ay pinatay, at ang kanilang mga lakas ay bumalik sa kadiliman. Isang malakas at dagandong na tunog ang kumalat sa buong kadiliman. Agad na nalaman ng iba't ibang primeval ng The Dark World ang pangyayari matapos marinig ang nakakabinging tunog at sila ay natakot. Boom! Bang! Isa-isa, ang mga mundo ay nagkapira-piraso at bumalik sa kadiliman bilang Genesis Energy. Matapos maramdaman na maraming mundo ang nalipol, ang iba pang primevals ay galit na umalis sa kanilang mga tahanan at tumakas sa Ancierlo's world. Sa kasamaang palad, nasakop na ng mga powerhouse mula sa labas ng mundo ang ilan sa makapangyarihang mga sekta at malalaking pamilya ng Ancierlo's world. Bukod dito, ang mga miyembro ng mga puwersang ito ay hindi makatakas at nabilanggo. Ang sansinukob ng tao ang tanging ligtas na kanlungan. Gayunpaman, nag-set up si Hershaya ng isang porma sayon sa paligid ng human universe, na pumihil sa mga tagalabas na makapasok sa kanilang teritoryo. Ang mga kapangyarihan ng tao ay natipon sa loob ng human universe's heavenly court. Nakakilos na ang otherworldly powerhouses. Sa ngayon, mahigit 100 karera ng Tenebrae ang natanggal. Nasira na rin ang kani-kanilang mundo. Sa main hall, ipinaliwanag ni Stephen ang lahat ng naramdaman niyang nangyayari sa mga naroroon. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Naging maayos naman ang lahat kanina. Ang ginawa lang nila ay sakupin ang ilan sa iba't ibang lahi ng Dark World. Wala silang kittle na buhay. Bakit nila ginagawa ito ngayon? Ano ang dapat nating gawin? Bagamat ligtas ang human universe sa ngayon, aatakihin tayo pagkatapos na matapos ang hindi makamundo na mga powerhouse sa Tenebrae races. Napag-usapan ang mga kapangyarihan ng tao, ngunit walang nakatitiyak kung ano ang gagawin. Swoosh! Isang sinag ng liwanag ang damapo sa loob ng Cumulus Palace ng human universe, at lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng puting damit na may eleganteng aura. Masayang bulalas ni Hershaya, Sir Zovian. I'm great, andito ka. Si Zovian ay isa sa mga ninuno ng mga tao. Kahit noong Ancierlo's era, naabot na niya ang Years 1 rank. Kasama rin siya sa unang grupo na lumaban at nagselyado kay Zael. Sa kabaligtaran, si Zovian ay may tame-time na ekspresyon. Bumantong hininga siya at walang magawang sinabi, ako ay nasugatan ng husto sa isang nakaraang labanan at na-reincarnated na ng hindi mabilang na beses. Gayunpaman, ang aking Soul Genesis ay hindi pa nakakabawi. Ngayong kumikilos na si Zael at ang madilim na mundo ay nanganganib na mapahamak, wala akong pagpipilian kundi ang magpakita. Familiar ka kay Zael, kaya dapat alam mo kung paano siya talunin. Naisip ni Hershaya si Zovian ng kanilang pag-asa. Mataimtim na sinabi ni Zovian, sa aking pagkaunawa, ang pinakamataas na estado ng Zael ay nasa Years 1 9th rank at malapit sa Years 1 Zael rank. Sa unang pagkakataon na lumaban kami sa kanya, mayroon siyang lakas ng pakikipaglaban sa unang yugto ng Years 1 rank para masil namin siya. Sa pangalawang pagkakataon, kapantay niya ako. Sa ikatlong pagkakataon, naka-recover na siya sa Years 1 5th rank. Kinailangan naming magsanib puwersa para tipunin ang kapangyarihan ng Dark Heavenly Path para masaktan siya ng husto. Natatakot ako na baka bumalik na siya sa Years 1 5th rank. Ang mga powerhouse na lumaban sa tabi ko ay patay o nasugatan. Wala sa kanila ang nagkaroon ng pagkakataong muling magkatawang tao. Sa kasamaang palad, ang paggamit ng kapangyarihan ng Dark Heavenly Path ay maaaring hindi na magagawa ngayon. Nahulaan ni Zovian na bumalik si Zael sa Years 1 5th rank at maaaring umabot pa sa mas mataas na ranggo. Noong nakaraan, kailangan nilang pag-isahin ang humigit kumulang 100 powerhouse sa Years 1 rank para pakilusan ang kapangyarihan ng Dark Heavenly Path. Sa kasamaang palad, marami ang nagdusa ng malubhang kahihinatnan at hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong muling magkatawang tao.
Sa kanila, sina Zovian at Hershaya lamang ang pinalad na muling magkatawang tao. Ang iba ay tuluyang namatay. Kahit na ang pagiging nasa Years 1 rank ay nagpapahintulot sa kanila na pakilusan ang mga kapangyarihan ng Dark Heavenly Path, ang halaga na magagamit nila ay limitado. Sa pamamagitan lamang ng dalawang powerhouse sa Years 1 rank, ang lawak ng kapangyarihan ng Dark Heavenly Path na maaari nilang ipatawag ay hindi sapat upang masaktan si Ziel, lalo pa siyang sirain. Ngayong matapang na sinusubukan ni Ziel na wasakin ang madilim na mundo, malamang na nangangahulugan ito na naabot niya ang mas mataas na ranggo ng cultivation. Ano ang maaari nating gawin kung gayon? Naging balisa si Hershaya. Sumimangot si Zovian at sinabing, sa isang tao lang tayo makakaasa. James. Nabasa ni Hershaya ang nasa isip niya. Bahagyang tumango si Zovian at sinabing, hindi aksidente ang kapanganakan ni Thea. Posibleng ang Dark Heavenly Path ay may isang uri ng kaayusan. Gayunpaman, walang balita tungkol sa kinaroroonan ni James. Sa sobrang kaguluhan sa Dark World, malamang narinig na niya ang tungkol dito. Sa ngayon, kailangan nating bumili ng mas maraming oras hanggat maaari. Sinabi ni Hershaya, pakisabi sa akin kung mayroon akong magagawa para tumulong. Nag-scan si Zovian sa mga powerhouse sa Cumulus Palace. Ang lahat ng naruroon ay medyo mababa ang ranggo ng paglilinang at walang tulong sa nalalapit na labanan. Tumingin siya pabalik kay Hershaya at nag-utos, dapat nating protektahan ang Answerlow's World sa lahat ng mayroon tayo. Ang mga hindi makamundo na powerhouse ay kumalat sa Dark World, na sinisira ang iba't ibang pangunahing lahi. Hindi lang natin sila mapapanood na mamatay. Tumungo ka sa iba't ibang lahi at alisin ang umaatake na mga nilalang na hindi sa daigdig. Pagkatapos, gamitin ang Ansrail's World bilang pundasyon para mag-set up ng formation. Dapat nating bantayan ang Answerlow's World. Makakapigil ba ito sa kanila? Tanong ni Hershey na may pag-aalala. Alam niya ang lakas ni Seneca. Pagkatapos ng lahat, si Seneca ay hindi Ziel. Ang mga powerhouse ng Answerlow's World ay hindi makakalaban kay Ziel. Sumagot si Zovian, kailangan nating subukan. Okay. Pal, pumunta ka kaagad. Mabilis na umalis si Hershaya sa Heavenly Court nang walang pag-aalinlangan. Nakatitig kay Zovian ang mga taong nagtipon sa bulwagan. Hindi pa nila siya nakita noon at hindi nila alam ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, masasabi nilang siya ay isang taong makapangyarihan sa paraang napakagalang ni Hershaya sa kanya. Muling sinilip ni Zovian ang lahat ng tao sa bulwagan, at tuluyang bumagsak ang tingin niya kay Stephen. Binitawan niya ang kanyang zen at pinagmasdan si Stephen. Hinanap din ang kaluluwa ni Stephen, at naramdaman niyang wala siyang kayang itago sa harap ni Zovian. Bakit mo ako tinatitigan ng ganyan? Napaatras ng ilang hakbang si Stephen at maingat na tumingin kay Zovian. Sumagot si Zovian, sumama ka sa akin. Bagamat hindi sigurado si Stephen sa mga intensyon ni Zovian, naramdaman niya man lang na hindi ito mali siya dahil ito ay isang kritikal na sandali para sa kanilang kaligtasan. Okay. Tumango si Zovian. Ang banal na lugar ng human race ay kung saan ipinanganak ang unang tao. Si Stephen ay nakipagsapalaran sa banal na lugar noong nakaraan upang maghanap ng mga biyaya at kayamanan. Gayunpaman, ang mga primitive na inscription ng human race ay matagal nang nawala sa loob ng banal na lugar. Bukod sa mahiwagang Empyrean spiritual energy, walang espesyal sa lugar. Nakarating sina Zovian at Stephen sa isang espiritual na bundok sa loob ng banal na lugar. Tumingin si Stephen kay Zovian, na nakasuot ng puting robo at naglalabas ng malakas na aura, pagkatapos ay nagtanong, bakit mo ako pinatawag dito, Ginoo? May order ka ba sa akin? Sinuri ni Zovian si Stephen saglit, pinag-aaralan ang kanyang cultivation rank. Si Stephen ay isang henyo at mabilis na umunlad. Kaya niyang pakilyusan ang mga kapangyarihan ng Answerlow's World. Bukod dito, tumanggap siya ng malaking pagpapala pagkatapos mabago ang Answerlow's World. Matapos pumasok sa isang maunlad na panahon, ang kanyang paglilinang ay lumago ng mabilis. Sa sandaling iyon, naabot na niya ang ika-9 na yugto ng Transcendental Bliss rank. Isang hakbang na lang ang layo niya sa Years 1 rank.
Napabuntong hininga si Zovian at sinabing, ang kapangyarihan ng Anserlo's World ay hindi sapat para pigilan ang mga pag-atake mula sa ibang mga powerhouse. Gayunpaman, kailangan mong maghintay hanggang lumitaw si James. Ako. Nagulat si Stephen. Tumango si Zovian at sinabing, oo. Mayroon kang hindi pangkaraniwang pinanggalingan, ngunit wala akong gaanong oras para ipaliwanag ito sa iyo. Pagkatapos magsalita, ikanaway ni Zovian ang kanyang kamay, at isang imbaka na kayamanan ang lumitaw sa kanyang harapan. Tanong ni Stephen, ano ito? Ipinaliwanag ni Zovian, namatay ang mga powerhouse na lumaban sa tabi ko. Pagkaraan ng kanilang pagkamatay, kinolekta ko ang kanilang Genesis energy sa imbaka na kayamanan. Dapat mong pinuhin ang enerhiya sa lalong madaling panahon. Ito ay purong enerhiya, kaya hindi ito dapat magtagal. Pagkatapos pinuhin ang mga ito, dapat mong maabot ang Years 1/5 rank. Nagsalubong ang kilay ni Stephen. Hindi ba't isa kang powerhouse sa Years 1 rank, sir? Hindi ba't mas mabuti na ikaw ang mag-absorb nito? Sagot ni Zovian, I absorb them too slow. Kahit nabigyan mo ako ng mga iyan, hindi ko magagawang pinuhin ang mga ito. Wala na tayong masyadong oras. Dapat mong i-absorb ang enerhiya bago salakayin ng ibang mga powerhouse ang Anserlo's World. Nagtatakang tanong ni Stephen, kung gayon, bakit ko kaya? Lagpasan muna natin ang sakuna na ito. Kung hindi tayo makakarating, walang saysay na malaman mo. Napabuntong hininga si Zovian, saka umalis sa banal na lugar. Napatingin si Stephen sa storage treasure na nasa harapan niya. Inilabas niya ang kanyang Zen at agad na natagpuan ang maliit na mundo na naglalaman ng maraming enerhiya na matatagpuan sa loob nito. Ang enerhiyang naipon ay naiwan pagkatapos ng pagkamatay ng humigit kumulang 12 powerhouse sa Years 1 rank. Alam ni Zovian na susubukan sana ni Ziel na i-absorb ang enerhiya ng kanyang mga namatay na kasamahan at gamutin ang kanyang mga sugat. Para maiwasan iyon, nagsumite siya ng supernatural power para kolektahin ang enerhiya. Matapos mag-obserbo ng ilang sandali, umupo siya sa isang lotus position. Pagkatapos, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw mula sa kanyang palad upang bumuo ng time formation. Habang hinihigop ni Stephen ang enerhiya, gumagalaw ang ibang mga powerhouse. Isa-isa nilang winasak ang Tenebrae. Ang massacre ay nagdulot ng maraming enerhiya na pinakawalan sa kadiliman. Maraming lahi na ang nalipol. Matapos malaman ng iba pang Tenebrae ang balita, mabilis silang tumakas sa Anserlo's World. Sa kabilang banda, abala si Hershaya sa pag-aalis ng mga hindi makamundo na powerhouse na nakalagay sa labas ng Anserlo's World. Matapos maalis ang mga hindi makamundo na powerhouse sa labas ng Anserlo's World, gumawa ng malakas na porma sayon sina Zovian at Hershaya. Ginamit nila ang Anserlo's World bilang pundasyon at pinalakas ito ng mga primitive na inscription ng iba't ibang lahi ng Dark World. Binalot ng formation ang buong Anserlo's World. Nagtulungan sina Hershaya at Zovian upang mag-set up ng isang makapangyarihang porma sayon na may kakayahang hadlangan ang mga powerhouse sa mga unang yugto ng Years 1 rank. Kahit na na-set up na ang formation, nag-aalala pa rin si Zovian. Ang kanilang mga kaaway ay sadyang napakalakas. Kung hindi matapos ni Stephen ang pagsipsip ng enerhiya sa oras, ang Anserlo's World ay mawawasak. Ito ang magiging katapusan ng mundo para sa huling mundo ng Dark World. Boom! Ang tunog ng malalaking pagsabog ay nagmula sa kailaliman ng madilim na mundo, na ang bawat isa ay kumakatawan sa pagkawasak ng isang mundo at pagkamatay ng hindi mabilang na buhay. Ang lahat sa Anserlo's World ay nagsimulang magpanik at mag-alala matapos marinig ang nakakatakot na mga tunog. Maraming tao ang nagtipon sa loob ng human race's heavenly court. Half. Tapos na. Tapos na tayo para. Umupo si Quattro sa upuan, pananghinaan ng loob. Kahit napapaligiran siya ng magagandang babae, hindi niya maiwasang mapatingin sa mga ito. Naisip kong magkakaroon ako ng magandang buhay pagkatapos kong ipanganak muli bilang primogenitor ng Avenue Swine sa panahong ito. Saglit lang akong nag-enjoy, at malapit na ang katapusan ng ating mundo. Umalangaw-ngaw ang boses ni Quattro sa tahimik na bulwagan. Saway ni Ziraya, tumahimik ka, baboy. Hindi ka dapat nagsasalita ng mga nakakapanghinang salita ngayon.
Tumingin sa kanya si Quattro at malungkot na sinabi, ano pa ang magagawa natin sa kasalukuyang sitwasyon? Hindi mo ba narinig? Si Zyle ay nasa Years 1 9th rank sa kanyang pick. Wala kaming kahit sino sa Years 1 first rank sa Dark World. Paano tayo lalaban? Biglang tumama ang tanawin sa kalaliman ng Dark World sa bulwagan. Agad namang napatayo ang lahat sa gulat. Isang kakaibang bituin na may pangit na mukha ang lumitaw sa projection. Nakabuka ang bibig nito, nilalamon ang dilim. Isinara nito ang kanyang mga panga, at nawala ang isang malaking bahagi ng Dark World. Napasigaw si Quattro, "Fuck! Anong klaseng halimaw yan?" Nilamon nito ang bahagi ng Dark World. Kung magpapatuloy ang mga bagay sa bilis na ito, kakainin nito ang madilim na mundo. Nataranta ang lahat sa main hall. Sa ibang lugar, nasaksihan din ng iba pang mga naninirahan sa Anserlo's World ang parehong eksena. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga buhay na nilalang sa Anserlo's World ay nasa kawalan ng pag-asa. Sina Zavian at Hershaya ay bumalik sa Cumulus Palace ng langit na hukuman. Nang makitang bumalik ang dalawa, nagkaroon ng kislap ng pag-asa ang mga nasa bulwagan. Sina Zavian at Hershaya ay mga powerhouse sa Years 1 rank. Sa kanila, may pag-asa man lang. Pagkatapos panuurin ang projection sa main hall, nagmura si Zavian, "Damn it, Zyle. Sinusubukan niyang mawalan ng pag-asa ang lahat sa Dark World. Ang mga namamatay na may mas malakas na negatibong emosyon ay magbubunga ng mas malaking enerhiya." Matapos bumalik ang enerhiyang ito sa madilim na mundo, sisipsip niya ang mga ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hershey ang ilang nilalang na papalapit sa Anserlo's World. Tinangka nilang makapasok sa Anserlo's World ngunit naharang sila ng pormasayon. Marami sa mga lahi ng Dark World ang lumitaw sa labas ng formation. Dapat ba nating buksan ang formation at papasukin sila? Tanong ni Hershey. Umiling si Zavian at sinabing, ang pormasayon ay isa sa Anserlo's World. Ang mga tao sa loob ay maaaring umalis, ngunit ang mga nasa labas ay hindi makapasok. Kapag binuksan na namin ang formation, hindi na kami makakapag-cast ng formation na kasing lakas nito. Pero, mataimtim na sinabi ni Hershaya, masyadong marami sila doon na naghahanap ng kanlungan. Alam ko. Gayunpaman, hindi namin maaaring buksan ang pagbuo kahit na ano. Kung hindi, ang ating mga kapalaran ay selyuhan. Ang Anserlo's World ay mawawasak, at lahat tayo ay mamamatay, Zavian na sagot na may matatag na ekspresyon. Naramdaman ng Tenebrae ang panganib, kaya iniwan nila ang kanilang mga mundo at tumakas sa Anserlo's World para kanlungan. Ang ilan ay nakapasok sa Anserlo sa oras, ngunit ang mga mas mabagal na hakbang ay naharang ng pormasayon. Ang mga natitirang powerhouse ng Anserlo's World ay nagtipon sa isang karatig na lungsod at nagsimula sa madilim na espasyo hindi mabilang na lumilipad na mga barkong pandigma na mas malaki kaysa sa mga bituin na natipon sa loob ng madilim na kawalan, na nagdadala ng maraming pasahero. Buksan ang formation. Bilisan mo. Malapit nang dumating ang otherworldly powerhouses. Ilang boses ang nagmula sa labas ng kalawakan. Matapos makita ang nag-aalalang mga refugee, ang mga powerhouse sa pangunahing bulwagan ng Heavenly Court ay nagkaroon ng solemn na mga ekspresyon. Marami sa kanila ang nagkaroon ng pagnanasa na buksan ang pormasayon at payagan sila sa Anserlo's World. Gayunpaman, hindi ito nakasalalay sa kanila. Sina Zavian at Hershey ang namamahala, ngunit hindi pa nila napag-uusapan ang bagay na iyon. Ang eksena ng paglamon ni Zyle sa madilim na mundo ay na-project pa rin bago si Zavian at ang iba pa. Pinagmamasdan nila kung paano siya kumagat sa madilim na espasyo. Nang makitang lumiliit ang madilim na mundo, lahat ay nagkaroon ng mataimtim na ekspresyon. Boom! Ang rumbling sound ay nagmula sa madilim na espasyo sa labas ng Anserlo's World. Kasunod ng tunog ay nakita ang isang kakaibang barkong pandigma na kabilang sa hindi makamundo na mga powerhouse. Si Seneca at isang grupo ng mga hindi makamundo na powerhouse ay nakasakay sa battleship. Hehe. Humalaklak si Seneca matapos makita ang iba't ibang lahi na hinarang mula sa Anserlo's World ng formation. Nandito na sila. Huminga ng malalim si Zavian. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at sinabing, kailangan nating bumili ng oras hanggang sa mawala si Stephen sa pag-iisa, anuman ang mangyari.
Pagkatapos magsalita, tumalon siya sa langit at lumipad patungo sa formasyon. Tapos, dumaan siya sa formation. Posible lamang na umalis sa formasyon, samantalang imposible ang pagpasok. Lumabas si Xavian sa formasyon, determinadong isakripisyo ang kanyang buhay. Sumugod siya sa mga frontline, nakipaglaban sa lahat ng nabubuhay na nilalang ng madilim na mundo. Tumayo siya sa kawalan at tinitigan ang hukbong nasa unahan niya. Xavian. Tumingin sa kanya si Seneca at mahinahong sinabi, "I've heard of you. Isa kang henyo ng Dark World. Sayang lang nakasalubong mo ang amo ko at nasugatan ka. Sinusubukan mong gumaling sa loob ng mahabang taon ngunit hindi ka nagtagumpay sa ganap na paggaling. Kung hindi ka nasaktan, nakapasok ka na sa Years 1 Zale rank." Si Seneca ay nasa Years 1 third rank at napakalakas. Kahit si Xavian ay walang laban sa kanya. Bagamat alam niyang maliit ang tsansa niyang manalo, handa si Xavian na lumaban. Nasa likod niya ang buong Anserlo's world. At saka, may formation pa rin para protektahan sila kung bumaba siya. Nakalutang si Xavian sa kawalan, nakatitig kay Seneca. He smiled faintly and responded, "You're flattering me. Ang labanan ngayon ay tiyak na mangyayari. Ipaglalaban mo ba ako ng isa-isa o magkasama bilang isang koponan?" Ang iba pang mga lahi ng Dark World ay nawasak, at hindi mabilang na buhay ang nawala. Ang Anserlo's World ang huling lugar na nakatayo pa rin. Sa sandaling iyon, ang mga nakaligtas mula sa iba't ibang lahi ay nagtipon sa labas ng Anserlo's World. Bukod dito, patuloy na nilalamon ni Xyl ang madilim na mundo. Kaya naman, hindi nagmamadali si Seneca, ni hindi rin siya nababalisa. Para sa kanya, ang Anserlo's World ay walang iba kundi enerhiya. Ang mga nabubuhay na nilalang ay enerhiya lamang na nakalaan upang lamunin ng kanyang Panginoon. Hindi ka katugma sa akin, Xavian. Si Seneca ay mukhang walang pakialam. Hindi mo alam. Inilagay ni Xavian ang kanyang mga kamay sa likod at nagpakawala ng malakas na aura. Ang mga buhay na nilalang mula sa buong Dark World ay nagtipon sa labas ng Anserlo's World sa kanilang napakalaking lumilipad na mga barkong pandigma. Sa bawat barkong pandigma, mayroong hindi bababa sa trilyong buhay na nilalang na sakay. Sa di kalayuan ay may ilan pang mga barkong pandigma na kabilang sa hindi makamundo na mga powerhouse. Tumayo si Seneca sa harapan nila at nakangisi si Xavian. Si Xavian naman ay kalmadong nakatayo sa di kalayuan matapos ay activate ang lahat ng powers niya. Siya ang pinakamatalinong tao sa buong kasaysayan ng kanilang lahi. Sa kasamaang palad, nakatagpo niya ang nasugatan na si Xyl, na pumunta sa Dark World para magpagaling, pagkatapos niyang makapasok sa Years 1 rank. Malubhang nasugatan siya nang lumaban siya kay Xyl, ngunit nagtagumpay pa rin siya sa pagsil kay Xyl. Matapos mabuklod si Xyl, ikinulong ni Xavian ang sarili sa isang desyerto na lugar upang magpagaling. Gayunpaman, pinalaya si Xyl bago makarecover si Xavian. Wala siyang choice kundi umalis sa pag-iisa at subukang talunin muli si Xyl. Sinisikap niyang bumawi mula noong labanan. Masyadong malala ang kanyang mga pinsala, at kinailangan niyang dumaan sa maraming reincarnation para maibalik ang kanyang soul genesis. Gayunpaman, hindi pa rin siya ganap na gumaling. Ang kanyang kasalukuyang cultivation rank ay nasa Years 1 first rank. Kahit na pinagkadalubhasaan niya ang mga primitive na inscription ng tao, at marami ang nabibilang sa iba't ibang lahi ng Dark World, ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay nasa Years 1 second rank lamang sa pinakamahusay. Gayunpaman, malamang na may palabas niya ang lakas ng Years 1 third rank na nasa likod niya ang Anserlo's World. Nakaharap kay Seneca, isang powerhouse sa Years 1 third rank, nagkaroon siya ng pagkakataon. Si Xavian ay nakatayo sa kawalan, at ang kanyang puting damit ay umindayog. Gamit ang isang kamay sa likod niya, he made an inviting gesture to Seneca. So ano ang mangyayari? Maglalaban ba kayo ng isa-isa o bilang isang team? Umalangaw-ngaw ang boses ni Xavian. Hehe, bahagyang ngumiti si Seneca, saka kumaway sa isa niyang kampon. Agad na humakbang ang nasasakupan at magalang na sinabi, "Ano po ang order mo, sir?" Kalmado ang utos ni Seneca, "Pumunta ka at patayin siya." Agad na humakbang ang nasasakupan.
Nang makitang malapit ng sumiklab ang labanan, ang mga barkong pandigma sa labas ng Anserlo's World ay mabilis na umatras sa isang ligtas na distansya. Malapit nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga powerhouse sa Eureswan, at ang resulta ng kanilang mga paghaharap ay sapat na upang patayin sila. Kaya, dali-dali silang umatras, umiwas sa larangan ng digmaan. Napansin ni Seneca ang kanilang mga galaw at nagbigay ng utos sa iba pa niyang mga nasasakupan. Paalisan mo muna yang mga yan. Kasunod ng kanyang utos, hindi mabilang na iba pang mga powerhouse ang bumaba sa battleship. Lahat sila ay nasa napakataas na ranggo ng paglilinang. Kahit na ang pinakamahina ay nasa Holy Celestial rank. Ang iba ay halos nasa Quasi-Bliss rank. Isa sa ganoong mataas na kultibasyon na ranggo, sila ay maituturing na walang kapantay na mga powerhouse sa Dark World. Gayunpaman, sila ay mga ordinaryong sundalo lamang mula sa kanilang pinanggalingan. Swoosh! Sa sandaling iyon, gumawa ng hakbang si Zavian. Ang isang tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya ay nagmula sa Anserlo's World at nagtipon upang bumuo ng isang higanteng espada. Ang higanteng espada ay nahulog mula sa langit at hamarang sa otherworldly army. Si Zavian ay kalmadong nag-hover sa madilim na kawalan matapos ihinto ang hukbo. Sa sandaling iyon, ang nasasakupan ni Seneca ay umaksyon na. Nasa Eureswan first rank ang subordinate. Mayroon siyang kakaibang sandata na parang sibat na may mga barb sa buong paligid. Ikinumpas niya ang kanyang sibat at inatake si Zavian. Habang nakatayo si Zavian sa madilim na kawalan, hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw at pinalibutan siya upang bumuo ng isang proteksyon na kalasag. Madaling nakaharang ng kalasag ang pag-atake ng otherworldly powerhouse. Kaagad pagkatapos, nawala si Zavian sa lugar at lumitaw sa likod ng kanyang kalaban. Pagkatapos, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at umatake. Nasa Eureswan first rank ang kalaban ni Zavian ngunit hindi man lang nakapag-react sa pag-atake. Sa sandaling siya ay nataman, ang kapangyarihan ng Anserlo's World at ang Porma Sion ay tumagos sa kanyang katawan. Sumabog agad ang katawan niya. Ang kanyang kaluluwa ay naging enerhiya at nawala sa madilim na mundo. Nagsaya ang mga nanunood mula sa Anserlo's World at malapit sa universo matapos na madaling patayin ni Zavian ang isa sa mga hindi makamundo na powerhouse. Hindi tulad ng iba, si Hershaya ay may mataimtim na ekspresyon. Siya lang ang nakakaalam na ginamit ni Zavian ang kapangyarihan ng Porma Sion para pakilusan ang mga kapangyarihan ng Anserlo's World. Sa madaling salita, ginamit ni Zavian ang lahat ng kanyang lakas para patayin ang isa lamang sa mga hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Ang pinakamasamang bahagi ng sitwasyon ay ang taong napatay niya ay hindi man ang pinakamalakas. Ang pinakamalakas sa kasalukuyang hukbo ay si Seneca. Gayunpaman, mayroon pa ring Zael na talunin. Habang naganap ang labanan sa labas ng Anserlo's World, patuloy na nilalamon ng kakaibang bituin ang madilim na mundo. Lahat ng tao sa madilim na mundo ay maaaring panuurin ang madilim na mundo na natupok at patuloy na nataranta. Hindi nagpakita ng kalungkutan si Seneca sa pagkamatay ng kanyang nasasakupan. Para sa kanya, sila ay mga disposable resources. 1/4. Natural, alam niyang ganoon din ang tingin ni Zael sa kanya. Kahanga-hanga, bahagyang ngumiti si Seneca, saka casual na ikanaway ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, humigit kumulang 30 iba pang mga powerhouse ang tumayo sa likuran niya. Bagamat karamihan ay nasa Eureswan first rank lang, napakalaki ng kanilang bilang. Atake, utos ni Senes. Oo, sir. Ang 30 o higit pang mga powerhouse sa daigdig ay agad na umangkas patungo sa Zavian. Samantala, nagpatawag ng upuan si Senes at naupo para manood ng palabas. Si Zavian ay hindi na mukhang composed matapos mapagtanto na siya ay laban sa 30 o higit pang mga kalaban. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na puwersa ang lumitaw sa malayo at agad na nakakuha ng maraming atensyon. Napatingin ang lahat sa puwersa at nakita ang isang lalaking papalapit mula sa malayo. Sa bawat hakbang niya, lalakas ang kanyang aura, at ang kapangyarihan ng Greater Paths ay magtitipon patungo sa kanya. Pagdating niya malapit sa Anserlo's World, nasa likod na niya ang lahat ng Dark World's path powers. Ang iba't ibang mga landas ay tulad ng mga baging, at sila ay nagugat sa loob ng madilim na mundo.
Si Wyatt naman. Bumalik na siya. Bulalas sa Koi ang mga buhay na nilalang sa loob ng Anserlo's world. Samantala, naramdaman agad ng ibang mga powerhouse kung gaano kalakas si Wyatt. This guy. Kumunot ang noo ni Xavian. Sa sandaling iyon, sinusunog ni Wyatt ang kanyang sarili upang makakuha ng malaking lakas. Ang kanyang Thousand Paths Holy Body ay natural na nagpapahintulot sa kanya na pakilyusan ang lakas ng Greater Paths. Sila ay umiral sa loob ng iba't ibang mga eroplano, ngunit ang lakas ng paghimok sa kanila sa kanilang pinakamalaking potensyal ay nakakatakot. Habang nakatayo si Xavian sa madilim na kawalan, hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw at pinalibutan siya upang bumuo ng isang proteksyon na kalasag. Madaling nakaharang ng kalasag ang pag-atake ng otherworldly powerhouse. Kaagad pagkatapos, nawala si Xavian sa lugar at lumitaw sa likod ng kanyang kalaban. Pagkatapos, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at umatake. Nasa Years 1 first rank ang kalaban ni Xavian ngunit hindi man lang nakapag-react sa pag-atake. Sa sandaling siya ay nataman, ang kapangyarihan ng Anserlo's world at ang Porma Sion ay tumagos sa kanyang katawan. Sumabog agad ang katawan niya. Ang kanyang kaluluwa ay naging enerhiya at nawala sa madilim na mundo. Nagsaya ang mga nanunood mula sa Anserlo's world at malapit sa universo matapos na madaling patayin ni Xavian ang isa sa mga hindi makamundo na powerhouse. Hindi tulad ng iba, si Hershaya ay may mataimtim na ekspresyon. Siya lang ang nakakaalam na ginamit ni Xavian ang kapangyarihan ng Porma Sion para pakilyusan ang mga kapangyarihan ng Anserlo's world. Sa madaling salita, ginamit ni Xavian ang lahat ng kanyang lakas para patayin ang isa lamang sa mga hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Ang pinakamasamang bahagi ng sitwasyon ay ang taong napatay niya ay hindi man ang pinakamalakas. Ang pinakamalakas sa kasalukuyang hukbo ay si Seneca. Gayunpaman, mayroon pa ring Xyel na talunin. Habang naganap ang labanan sa labas ng Anserlo's world, patuloy na nilalamon ng kakaibang bituin ang madilim na mundo. Lahat ng tao sa madilim na mundo ay maaaring panuurin ang madilim na mundo na natupok at patuloy na nataranta. Hindi nagpakita ng kalungkutan si Seneca sa pagkamatay ng kanyang nasasakupan. Para sa kanya, sila ay mga disposable resources. Natural, alam niyang ganoon din ang tingin ni Xyel sa kanya. Kahanga-hanga, bahagyang ngumiti si Seneca, saka casual na ikanaway ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, humigit kumulang 30 iba pang mga powerhouse ang tumayo sa likuran niya. Bagamat karamihan ay nasa Years 1 first rank lang, napakalaki ng kanilang bilang. Atake, utos ni Senes. Oo, sir. Ang 30 o higit pang mga powerhouse sa daigdig ay agad na umangkas patungo sa Xavian. Samantala, nagpatawag ng upuan si Senes at naupo para manood ng palabas. Si Xavian ay hindi na mukhang composed matapos mapagtanto na siya ay laban sa 30 o higit pang mga kalaban. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na puwersa ang lumitaw sa malayo at agad na nakakuha ng maraming atensyon. Napatingin ang lahat sa puwersa at nakita ang isang lalaking papalapit mula sa malayo. Sa bawat hakbang niya, lalakas ang kanyang aura, at ang kapangyarihan ng Greater Paths ay magtitipon patungo sa kanya. Pagdating niya malapit sa Anserlo's world, nasa likod na niya ang lahat ng Dark World's path powers. Ang iba't ibang mga landas ay tulad ng mga baging, at sila ay nagugat sa loob ng madilim na mundo. Si Wyatt naman. Bumalik na siya. Bulalas sa Koi ang mga buhay na nilalang sa loob ng Anserlo's world. Samantala, naramdaman agad ng ibang mga powerhouse kung gaano kalakas si Wyatt. This guy. Kumunot ang noo ni Xavian. Sa sandaling iyon, sinusunog ni Wyatt ang kanyang sarili upang makakuha ng malaking lakas. Ang kanyang Thousand Paths Holy Body ay natural na nagpapahintulot sa kanya na pakilyusan ang lakas ng Greater Paths. Sila ay umiral sa loob ng iba't ibang mga eroplano, ngunit ang lakas ng paghimok sa kanila sa kanilang pinakamalaking potensyal ay nakakatakot. Nang maramdaman ang pagdating ni Xavion, nakangiting lumingon si Seneca at sinabing, "Sa wakas nagpakita ka na. Baka wala akong magawa laban sa kanila kung hindi ka dumating kaagad." Walang pakialam na tumingin si Xavion kay Seneca. Bagamat pareho silang disipulo ni Xyel, hindi niya siniseryoso si Seneca. Dahan-dahan siyang humakbang at tumingin sa Anserlo's world sa di kalayuan.
Matapos mapansin ang hindi mabilang na mga nakaligtas sa labas, ipinakita niya ang isang ngiti. Kahit na siya ay nagtatrabaho sa ilalim ng Zyle, siya ay lihim na nagkaroon ng kanyang mga ambisyon. Siya ay muling nagpakita na may plano at layunin sa isip. Kung magtagumpay siya, ibagsak niya si Zyle at magiging Panginoon ng Genesis World. Si Xavion pala. Natuwa ang mga Yeftero matapos makita si Xavion. Buhay pa siya. Hooray! Nakaligtas na tayo. Nagpalakpakan ang mga Yeftero, ngunit tuluyan na silang hindi pinansin ni Xavion. Kahit na siya ay mula sa mga Yefteres, sila ay wala sa kanyang mga mata ngayon. Sila ay walang iba kundi isang pabigat sa kanya. Marahan niyang tinapik ang bakanteng nasa harapan niya. Biglang lumabas ang isang mabangis na bibig at nilamon ang barkong pandigman ng mga Yeftero. Ang eksena ay natakot sa iba't ibang lahi. Matapos alisin ang mga Yefteres, bumaba si Xavion mula sa barkong pandigma at tumayo sa madilim na kawalan. Tumingin siya kay Xavion at mahinang sinabi, kahit na mayroon kang porma sayon at kapangyarihan ng Anserlo's World, maaari kitang maalis sa isang galaw. Itinaas ni Xavion ang kanyang kamay, at isang ilusyonaryong print ng palad ang lumitaw sa kawalan. Agad itong umindayog kay Xavion at natrap siya. Naramdaman ni Xavion ang isang malakas na puwersa na tumatagos sa kanyang katawan ngunit hindi makalaban kahit na sa mga kapangyarihan ng porma sayon at ng Anserlo's World. Unti-unting natatakpan ng mga sugat ang kanyang katawan, at nababad sa dugo. Boom! Sumabog ang kawalan, at nawala si Xavion, kasama ang malakas na dagandong. Matapos masaksihan ang pagkamatay ni Xavion, ang lahat ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. Si Hershaya naman ay agad na tumakbo palabas ng Anserlo's World nang walang pag-aalinlangan. Isa pa dito para mamatay. Tiningnan ni Xavion si Hershaya ng masama at saka muling umatake. Gayunpaman, isang makapangyarihang porma sayon ang agad na pinalibutan at pinrotektahan si Hershaya. Ginamit ni Hershaya ang mga primitive na inscription ng human race upang bumuo ng isang proteksyon na kalasag sa ibabaw ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang cultivation rank ay kulang sa lahat. Hindi siya kalaban kay Xavion, isang powerhouse sa Yeres 1/5 rank. Sa sandaling iyon, isang mahabang itim na espada ang sumugod sa kanya at tumagos sa kanyang katawan. Bumagsak ang kanyang katawan at pagkatapos ay sumabog sa ambon ng dugo. Si Wyatt, Xavion, at Hershaya ay sunod-sunod nang nagsakripisyo sa labanan. Ang natitirang mga nakaligtas ay ilan lamang sa mga nabubuhay na nilalang na hindi pa nakapasok sa Yeres 1 rank. Napatingin si Xavion sa Anserlo's World sa kanyang harapan. Ito ang huling lugar na buo pa rin sa loob ng Dark World. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpatawag ng isang malaking puwersa sa loob ng kanyang palad. Pagkatapos, ang mga enerhiya ay unti-unting nagbago sa isang napakalaking espada. Bumulong si Xavion, Palom, Anserlo's World. Ang higanteng espada ay bumagsak sa Anserlo's World nang matapos siyang magsalita. Isang napakalaking espada ang lumitaw sa madilim na kawalan at dahan-daang nahulog patungo sa Anserlo's World. Sa sandaling iyon, ang mga buhay na nilalang na nanunood mula sa mga hangganan ng Anserlo's World ay nasa kawalan ng pag-asa. Bagamat gusto nilang lumaban at subukang labanan ang pag-atake, ang kanilang cultivation ranks ay masyadong mababa para magamit. Kahit na ang mga powerhouse sa Yeres 1 rank ay napawi. Mapapabilis lang nila ang kanilang pagkamatay kung totantong sila sa labas ng Anserlo's World. Nahulog ang higanteng espada at nabasag ang porma sayon ng Anserlo's World, na itinayo ni Hershaya at Xavion. Hindi nagtagal, nagsimulang gumuho at nagkawatak-watak ang hangganan ng Anserlo's World. Nang makita ang mundo ng Anserlos na malapit ng masira, ang mga lahi na dumating para kanlungan ay walang pag-asa na mga ekspresyon. Tapos na. Malapit nang gumuho ang huling muog ng Dark World. Napahamak na tayo. Habang dahan-daang hinihiwa ng higanteng espada ang Anserlo's World, lahat ng tao sa loob nito ay nagsimulang magpanik. Ayoko pang mamatay. Tulungan mo ako. Umalangaw-ngaw sa buong mundo ng Anserlos ang kawalang pag-asa. Gayunpaman, walang makakapagligtas sa kanila mula sa sitwasyon. Samantala, sa pinakamalalim na bahagi ng banal na lugar ng human race, si Stephen ay nasa isang lotus na posisyon, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan.
Pumasok si Stephen sa pag-iisa matapos matanggap ang storage treasure na naglalaman ng enerhiya ng mga dating kasamahan ni Zovian. Bagaman hindi gaanong oras ang lumipas sa labas ng mundo, gumugol siya ng mahabang panahon sa loob ng impormasyon ng oras. Sa kabutihang palad, hindi niya kailangang magtrabaho ng husto upang sumipsip ng enerhiya at madaling pinino ito sa kanyang kapangyarihan. Mabilis na umunlad ang cultivation base ni Stephen, at hindi nagtagal ay nakapasok siya sa Years 1 rank. Di nagtagal, nagpunta siya mula sa Years 1 first hanggang sa unang yugto ng Years 1 fifth rank. Gayunpaman, ang kanyang cultivation base ay hindi matatag dahil siya ay humiram ng panlabas na enerhiya upang mapabuti ang kanyang cultivation rank. Sa makatuwid, hindi niya ganap na makontrol ang kapangyarihan ng Years 1 fifth rank. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang sitwasyon sa labas at nalaman niyang malapit nang masira ang Anserlo's world. Gusto ni Stephen na patatagin ang kanyang cultivation base, ngunit wala ng oras. Mabilis siyang nag-teleport sa gilid ng Anserlo's world. Ang higanteng espada ay hindi pa ganap na bumagsak, ngunit ang malaking bahagi ng hangganan ng Anserlo's world ay nawasak na. Lahat ng tao sa Anserlo's world ay nakatayo sa lugar na parang mga estatwa. Lubusan silang naparalisa ng takot, at hindi sila makapag-react. Biglang, isang figure ang kumislap sa hangin at lumitaw sa hangganan ng Anserlo's world. Naglabas siya ng makapangyarihang aura, at lumaki ang kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kamay, hinuli ang espada, at pinagputol-putol ito. Ipinikit ng lahat ang kanilang mga mata, naghihintay ng kamatayan. Iminulat nila ang kanilang mga mata nang bigla nilang naramdaman ang higanteng espada na pinigilan ng kung ano. Stephen pala. Siya ay wala sa pag-iisa. Napakalakas ng aura niya. Ang mga buhay na nilalang ng Anserlo's world ay nakakita ng isang sulyap ng pag-asa pagkatapos lumitaw si Stephen. Nagulat si Xavion matapos makitang may hamarang sa kanyang espada mula sa Anserlo's world. Saglit niyang pinagmasdan si Stephen at naalala niyang siya pala ang taong nabasag ang kanyang obsidian body gamit ang espada ni James. Matapos umalis si Stephen sa pag-iisa, agad niyang naunawaan ang sitwasyon at nalaman na isinakripisyo ni Wyatt ang kanyang sarili upang pabagsakin ang 30 o higit pang mga kapangyarihan sa mundo. Nalaman din niya na sina Hershey at Zovian ay nagsakripisyo ng kanilang sarili sa labanan. Pasensya na po kung late akong dumating, Sir Zovian. Si Stephen ay nagsusuot ng may kasalanan at malungkot na ekspresyon. Gayunpaman, mabilis itong napalitan ng determinasyon. Desidido niyang sinabi, paprotektahan ko ang Anserlo's world. Maliban na lang kung mamatay ako sa labanan, hindi ko hahayaang sirain ng sinuman ang Anserlo's world. Ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa buong madilim na mundo at ipinadala sa Anserlo's world sa likuran niya. Matapos marinig ang kanyang deklarasyon, ang lahat sa Anserlo's world ay muling umasa at naniwala kay Stephen. Si Quattro, na nanood mula sa Anserlo's world's border universe, ay tumitig kay Stephen na nakakunot ang noo. Pagkatapos, bumulong siya, paano siya naging napakalakas. Bagamat naguguluhan siya, nakita niyang hindi na mahalaga ang kanyang mga tanong. Ang kasalukuyang prioridad ay protektahan ang Anserlo's world. Bahagyang ngumiti si Xavion, pagkatapos ay nagsabi, hindi ko inaasahan na ang isang tao ng Anserlo's world ay makakaabot ng ganoong kataas na ranggo ng paglilinang. Nagulat talaga ako. Anuman, ang Anserlo's world ay kailangang sirain. Kahit na nakapasok ka sa Years 1 fifth rank, hindi mo mababago ang kapalaran ng Anserlo's world. Tumingin sa kanya si Stephen at malamig na sinabi, galing ka sa Dark World, Xavion. Gayunpaman, pumanig ka sa isang mundo sa labas. Kahit na makaligtas ka sa labanang ito, hindi ka ba makonsensya? Haha, tumawa si Xavion at sinabing, bakit ako? Nang matapos siyang magsalita ay kumilos na siya. Diretso siyang lumitaw sa harap ni Stephen at nilaslas ang kanyang espada. Bago lumapag ang kanyang espada sa pag-atake, isang malakas na sword energy ang pinakawalan at inatake si Stephen. Ang sword energy ay napakalakas. Kahit na naabot na ni Stephen ang Years 1 fifth rank, natatakot siyang maging pabaya. Mabilis siyang nagpatawag ng mahabang espada, pinakilos ang lahat ng kanyang lakas, at tinawag ang lakas ng mundo ng Anserlo's.
Ang mga kapangyarihan ng Anserlo's World ay natipon sa loob ng kanyang katawan at damaloy sa kanyang espada. Ang sword energies ay nagsagupaan at nag-intertwined. Kasunod nito, ang kanilang mga espada ay nakakandado, at ang oras sa kanilang paligid ay tila nagyelo sa pagtama. Nanatili sila sa parehong posisyon para sa tila walang hanggan. Biglang sumabog ang nangyari, at natambo sila. Matapos masabog ang dalawa sa di kalayuan, nagsimulang gumuho ang madilim na boses na kanilang nakaharap sa isa't isa. Ang shockwave na dulot ng impact ay tumagos sa kawalan. Samantala, ang mga nakaligtas sa ibang lahi na tumakas sa Anserlo's World ay mabilis na pumasok pagkatapos na masira ang Pormasayon, sinusubukang iwasan ang shockwave. Habang si Stephen ay pinananatiling inookupahan ng Xavion, si Seneca ay mabilis na nagutos, ipadala ang lahat ng tropa sa Anserlo's World at patayin ang lahat. Kasunod ng kanyang utos, ang lumilipad na mga barkong pandigma ay nagsimulang sumulong at lumapit sa Anserlo's World. Ang hangganan ng universo ng Anserlo's World ay naging lugar ng pagtitipon ng mga powerhouse na maaaring mag-ambag sa labanan. Bagamat wala sila sa Years 1 rank, medyo marami ang nasa ika-8 hanggang ika-9 na yugto ng Transcendental Bliss rank. Nang makitang papalapit na ang lumilipad na barkong pandigma, ipinatawag ng lahat ang kanilang mga sandata at pinakilos ang lahat ng kanilang lakas. Ang aura ng mga buhay na nilalang ay nagtipon upang bumuo ng isang malakas na puwersa. Labanan. Naghiyawan ang lahat, at umalangaw ang kanilang mga boses sa buong Anserlo's World. Sa kabila ng pag-alam na malamang nakatapusan na nila at wala silang pagkakataon, sila ay walang takot at naglakas loob. Si Seneca, isang powerhouse sa Years 1/3 rank, ay namuno sa isang malaking grupo ng mga otherworldly powerhouses, karamihan ay nasa Years 1 rank. Gayunpaman, pinunasan sila ni Waiyuy. Ang mga nakaligtas ay mga sundalo lamang. Mabilis na kumilos ang lumilipad na barkong pandigma at hindi nagtagal ay nakarating sa hangganan ng Anserlo's World. Ang mga powerhouse sa Anserlo's World ay naghanda rin sa pakikipaglaban. Sumali rin sa laban ang iba pang lahi ng Dark World. Pagkatapos magbigay ng utos ni Seneca, nawala siya sa kadiliman. Hindi siya sumali sa labanan. Sa halip, pumunta siya sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na mundo dahil nakatanggap siya ng utos para magawa ang ibang bagay. Samantala, iniwan niya ang Xavion na namamahala sa pakikitungo sa Anserlo's World. Nais ni Xavion na sirain ang Anserlo's World. Gayunpaman, si Stephen ay humahadlang sa kanyang paraan. Ang dalawa ay nasangkot sa isang matinding labanan sa labas ng Anserlo's World. Ang otherworldly army, sa kabilang banda, ay inatake ang natitirang mga buhay na nilalang ng Dark World. Matindi ang labanan. Ang lahat ng mga tao ng Anserlo's World ay lumahok sa labanan. Dahil tiyak na mamamatay sila, maaari rin nilang sunugin ang kanilang mga sarili upang makakuha ng lakas. At least, mas mabuti pa kaysa mamatay ng walang laban. Kasabay nito, nilalamon ng kakaibang bituin ang mga piraso at bahagi ng madilim na mundo. Sa sandaling iyon, malapit ito sa Dark Forbidden Zone, kung saan nag-iisa si James. Ibinuka ng bituin ang bibig at lalamunan na sana ang Dark Forbidden Zone. Gayunpaman, bigla itong nakaramdam ng isang mahiwagang kapangyarihan mula sa loob nito, na nagpo-protekta sa lugar. Alam ni Ziel na hindi pa niya kayang patayin si James. Si James ay isang napaka-espesyal na pag-iral. Mayroon siyang nakaraan at hinaharap na anyo, at imposibleng patayin siya. Iniwasan ni Ziel si James at lumipat sa ibang lugar. Patuloy niyang nilalamon ang madilim na espasyo at lumalakas sa bawat kagat. Sa bawat kagat niya, mababawi niya ng kaunti ang kanyang kapangyarihan. Si James naman ay nag-iisa pa rin. Nakatuon siya sa pagsisikap na maunawaan ang kanyang nakaraan at kasalukuyang mga anyo, pati na rin si Ziel. Nagpatuloy ang matinding labanan sa labas ng Dark World. Ingat ka! Isang nag-aalalang boses ang umalangaw sa madilim na kawalan. Si Jacopo, na nasugatan, ay kinubkob ng ilang hindi makamundong powerhouses. Sa isang kritikal na sandali, lumitaw si Hetsema at pinatalsik ang mga hindi makamundo na powerhouse gamit ang kanyang espada. Salamat. Nagpapasalamat na tumingin sa kanya si Jacopo. Napabuntong hininga si Hetsema at sinabing, sino ang nagsabi sa iyo na huwag kang magtanim ng husto sa nakaraan?
Maging mas maingat. Hindi kita matutulungan. Pagkatapos magsalita, hinawakan ni Hetsema ang kanyang espada at sinugod ang otherworldly army. Ikinumpas niya ang kanyang espada, at sumabog ang mga kapangyarihang sumasabog. Ang kanyang mga pag-atake ay pumatay sa ilan sa kanilang mga kalaban. Ang mga buhay na nilalang sa Anserlo's world ay buong tapang na nakipaglaban, ngunit sila ay mas marami. Ang hindi sa daigdig na mga nilalang ay patuloy na umaarangkada. Makapangyarihan ang mga kalaban nila. Kahit na ang pinakamahina ay nasa Holy Celestial rank. Bagamat ang madilim na mundo ay may maraming iba't ibang lahi, ang kanilang pangkalahatang kapangyarihan ay mahina dahil sa kanilang maraming alitan sa nakaraan. Sa paghahambing, ang kanilang pinakamalakas na powerhouses ay itinuturing na mahina. Ang mga powerhouse ng Dark World ay napilitang unti-unting umatras sa Anserlo's world. Gayunpaman, isang malakas na sigaw ang nagmula sa karatig na universo. Tigilan mo sila. Hindi natin maaaring hayaan silang salakayin ang Anserlo's world. Kapag nalampasan na nila tayo, ito na ang katapusan ng Anserlo's world. Matapos marinig ang paalala, agad na sinunog ng mga powerhouse mula sa iba't ibang lahi ang kanilang dugo at kaluluwa para sa higit na lakas. Mabilis silang nagtipon at bumuo ng pader sa karatig na universo upang harangan ang otherworldly army. Sa kasamaang palad, napakaraming otherworldly powerhouses. Ang mga powerhouse ng Dark World, kabilang sina Zeraya, Talvalay, at Cairo, ay inatake ng ilang hindi makamundong powerhouse. Lahat sila ay nasa Transcendental Bliss rank, ngunit ang kanilang mga kalaban ay mas malakas at mas maraming bilang. Sa sandaling iyon, nasugatan na sila sa kabuuan. Sa karatig na universo ng Anserlo's world, isang mahinang babae ang nakaupo sa lupa sa pagkawasak. Ang kanyang mga dagwang sugat ay nabahira ng kanyang puting damit. Ang kanyang aura ay patuloy na humihina, at ang kanyang sigla ay tumatagos. Swoosh! Nang maramdaman niyang katapusan na niya, biglang may babaeng sumulpot sa harapan niya. Napangiti si Quincy nang makita ang babae. Tumawag siya, Maxine. Wala ka man lang sa Holy Celestial rank. Ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na lumahok sa labanan? Lumapit si Maxine, iwinagayway ang kanyang kamay, at tinawag ang malakas na puwersa ng buhay mula sa kanyang palad. Ang puwersa ng buhay ay lumubog sa katawan ni Quincy, at pansamantalang naging matatag ang kanyang kalagayan. Tumayo si Quincy, hinawakan ang kanyang mahabang espada, at handang sumama muli sa labanan. Payo ni Maxine sa kanya, "You should stay back. Masyadong mahina ang iyong cultivation base. Kung lumaban ka, mamamatay ka." Walang pakialam na sinabi ni Quincy, "Kung babalik ako, hihintayin ko na lang ang kamatayan. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa larangan ng digmaan." Natahimik si Maxine sa sagot niya. Tama si Quincy. Ang pananatili sa likod ay katumbas ng paghihintay sa kamatayan. Iniskan ni Maxine ang mga laban sa malayo. Ang mga buhay na nilalang ng madilim na mundo ay sunod-sunod na namamatay. Si Maxine ay nakatanggap ng ilang mga pagpapala sa nakaraan at kahit na pumasok sa banal na lugar ng human race. Sa banal na lugar, nagkaroon siya ng tagumpay at pumasok sa Transcendental Bliss rank. Bukod dito, pinutol na niya ang kanyang emosyon at pumasok sa ikawalong yugto, sa sandaling iyon, napakalakas niya. Gayunpaman, wala siyang kapangyarihan laban sa napakaraming otherworldly army. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-aalinlangan, nagmamadali siyang bumalik sa larangan ng digmaan. Ang mga nabubuhay na nilalang sa labas ng karatig na universo ng Anserlo's world ay nanatiling matatag at desperadong nakipaglaban upang pigilan ang otherworldly army na sumulong. Sa larangan ng digmaan, natagpuan ni Zizel ang kanyang sarili na kinubkob ng ilang hindi makamundong powerhouses. Magulo ang kanyang buhok, at puno ng mga sugat ang kanyang katawan. Ang kanyang likod ay bagbog at duguan dahil sa lahat ng mga pananambang. Nang nasa limitasyon na niya, biglang sumulpot si Yemima at lumaban sa kanyang mga kalaban. Pansamantalang ligtas si Zizel. Tumingin siya kay Yemima at nagpapasalamat na sinabi, "Salamat." Gayunpaman, hindi sumagot si Yemima. Sa sandaling iyon, siya ay naiinis. Bagamat mayroon siyang ethereal na kagandahan, naglabas siya ng napakakagalit at nakamamatay na aura, na naging sanhi ng pagkadistorbo ng paligid.
Sa larangan ng digmaan, ang eksena ng mga nabubuhay na nilalang sa kawalan ng pag-asa pagkatapos ng paghihiwalay sa mga mahal sa buhay ay patuloy na naglalaro. Isa-isa, ang mga nabubuhay na nilalang ay makikitang bumagsak sa mga pool ng dugo. Ang labanan sa dilim na kawalan na may kalayuan mula sa Unsurlow's world ay mas matindi. Sina Xavion at Stephen ay parehong powerhouse sa Years 1/5 rank. Habang lumalaban sila, kumalat ang kanilang makapangyarihang kapangyarihan at nagdulot ng pinsala sa nakapalibot na kawalan. Kakapasok lang ni Stephen sa Years 1/5 rank, at hindi pa rin matatag ang kanyang cultivation base. Hindi pa niya ganap na nakontrol ang kanyang kapangyarihan. Dehado siya habang nakikipaglaban kay Xavion. Siya ay patuloy na nagdamo ng mga pinsala, at ang kanyang lakas ay unti-unting naubos. Halos hindi na siya makatagal. Gayunpaman, tumanggi siyang mahulog. Determinado siyang mamatay sa larangan ng digmaan. Ang Unsurlow's world ay mapapahamak kung siya ay mahulog ng masyadong maaga. Ang madilim na mundo ay titigil sa pag-iral kung kahit na ang huling katayuan sa mundo ay mawawasak. Malubhang nasugatan si Stephen, at unti-unti siyang nawalan ng malay. Ang kanyang sigla ay dahan-daang tumatagos, at ang kanyang kaluluwa ay malapit ng mamatay. Dumagundong si Stephen, at umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong Dark World. Kaagad pagkatapos, lumabas ang apoy mula sa kanyang katawan. Sinunog niya ang kanyang kaluluwa at dugo. 2/4. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng apoy, ngunit nakakuha siya ng malaking kapangyarihan bilang kapalit. Nagmura si Xavion, "Baliw ka. Talaga bang sulit na ipaglaban ang Unsurlow's world?" Nagpupumigla si Stephen laban kay Xavion at malapit ng matalo. Kinailangan niyang sunugin ang sarili at makakuha ng kapangyarihan na lampas sa Years 1/5 rank. Lihim na nagmura si Xavion at natatakot na makipaglaban sa isang baliw na tulad ni Stephen. Bumalik siya sa madilim na mundo na may layunin, hindi ang lumaban hanggang sa kanyang kamatayan. Sa ngayon, kailangan niyang bumili ng mas maraming oras hanggat maaari. Kapag naubos na ni Stephen ang kanyang lakas, oras na para kumilos siya. Mabilis na umiwas si Xavion sa malayo. Gayunpaman, walang humpay na hinabol siya ni Stephen. Binalak niyang mabilis na maalis si Xavion habang nasa pinakamalakas niyang estado. Samantala, nagpatuloy ang paglaban upang protektahan ang hindi makamundo na mga powerhouse mula sa pagsalakay. Ang panig ng madilim na mundo ay mabilis na nawalan ng numero, at ang mga nakatayo ay nasugatan ng husto. Unti-unti silang umatras sa mundo ng Unsurlows at nawala ang karatig na universo. Nang malapit ng manalo ang Otherworldly Army sa labanan, isang misteryosong pag-iral ang lumitaw sa madilim na kawalan. Biglang bumagsak ang isang malakas na dark power na parang ulan sa larangan ng digmaan. Ang mga tao na inulanan ng kapangyarihan ay agad na nakabawi mula sa kanilang mga pinsala, at ang kanilang mga ranggo ng paglilinang ay mabilis na bumuti. Ang mga nasa Martial Celestial rank ay pumasok sa Holy Celestial rank, at ang iba pang rank ay nag-improve din ng isang rank. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay nagkaroon ng kanilang kapangyarihan pinahusay. Ano ito? Napatulala ang mga tao. Hindi sila sigurado sa nangyari. Gayunpaman, hindi sila nagpakita ng anumang pag-aatubili na lumaban. Pagkagaling nila ay agad silang bumalik sa larangan ng digmaan at pinangunahan ang iba pang mga lahi upang lumaban. Sa Unsurlow's world, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nasugatan ng husto ang nakaupo sa isang bato na guho. Tumingin si Sayla kay Jurit at iminungkahi, "Uwi na tayo, ama." Si Jurit ay dating pinuno ng mga Shadowers. Miyembro rin siya ng Dragon Race at ang kasalukuyang pinuno. Matapos maramdaman ang pagtaas ng lakas ng sangkatauhan, huminga siya ng malalim at nagulat na sinabi, "Ano ang nangyayari sa Dark Heavenly Path? Bakit ito pinangangalagaan ng human race? Bakit ito nakatulong sa kanila na makabangon at magkaroon ng higit na lakas?" Sinubukan ni Jurit na linangin ang Dark Heavenly Path noon. Kaya, napag-aralan niya ang ilan sa lakas ng Dark Heavenly Path. Nararamdaman niya na sinusubukan nitong tulungan ang mga tao. Kaya niyang kontrolin ang isang bahagi ng Dark Heavenly Path. Kaya naman, alam niyang ito ay isang grupo lamang ng mga patakaran at kaayusan. Ito ay walang awa at hindi kailanman papabor sa isang lahi kaysa sa iba.
Sabi ni Sela, narinig ko na si Thea ang reincarnation ng Dark Heavenly Path. Miyembro rin siya ng human race at asawa ni James. Marahil ito ang dahilan kung bakit nagpakita ang madilim na landas sa langit upang tulungan ang mga tao. Dahan-daang inangat ni Jurit ang kanyang mga paa. Gayunpaman, agad siyang bumagsak pabalik sa bato matapos maramdaman ang matinding sakit ng kanyang mga sugat. Ama, mabilis na lumapit si Sela para tulungan siya. Hinaway-kaway ni Jurit ang kanyang kamay at sinabing, drained na ang katawan ko. Oras na para mag-ambag ako sa mundong ito. Pagkatapos magsalita ni Jurit, tumalon siya sa langit at pilit na pinaandar ang isang bahagi ng kapangyarihan ng Dark Heavenly Path. Sa sandaling iyon, nakuha niya ang kontrol sa isang maliit na halaga ng Dark Heavenly Path. Gayunpaman, nagbayad siya ng mabigat na halaga para dito. Dumaloy ang kapangyarihan ng Dark Heavenly Path sa kanyang katawan, ngunit hindi niya ito nakayanan. Ang kanyang katawan ay agad na puno ng mga sugat. Haha! Otherworldly powerhouses. Humagalpak siya ng tawa, pagkatapos ay bumalik sa kanyang tunay na anyo, isang gintong dragon. Pumalakpak siya sa langit at lumipad patungo sa larangan ng digmaan. Ang kanyang katawan ay nagbuga ng ginintoang liwanag, na nagbibigay liwanag sa madilim na kawalan. Ang mga nakatagpo ng gintong liwanag ay agad na pinatay. Sa anumang maliit na puwersa ng buhay na mayroon si Jurit, ginamit niya ito upang pumatay ng marami sa mga hindi makamundo na powerhouse. Matapos lumipad patungo sa larangan ng digmaan, ang kanyang katawan ay nagsimulang magwatak-watak ng mabilis, at ang gintong glow ay nawala. Ilang sandali pa, tuluyan na siyang nawala sa paningin. Samantala, si Maxine ay nakaupo sa isang lotus position sa isang guho. Siya ay tumatanggap ng kapangyarihan ng Dark Heavenly Path, at ang kanyang cultivation rank ay bumubuti. Umunlad siya mula sa ikawalong ranggo ng Transcendental Bliss rank hanggang sa ikasyam na yugto. Sa sandaling iyon, sinusubukan niyang makapasok sa Years 1 rank. Mabilis na umunlad ang kanyang paglilinang. Swoosh! Ang aura sa loob ng kanyang katawan ay sumugod sa kalangitan na parang dragon pagkatapos niyang matagumpay na makapasok sa Years 1 rank. Ang kanyang aura ay nag-transform sa isang higanting espada at naglaslas sa larangan ng digmaan. Sa pagbagsak ng espada, hindi mabilang na mga tropa ng Otherworldly Army ang nalipol. Ang Otherworldly Army ay wala ng anumang powerhouse sa Years 1 rank sa larangan ng digmaan. Si Seneca, na nasa Years 1 3rd rank, ay lumikas na. Matapos makapasok si Maxine sa Years 1 rank, agad niyang pinunasan ang grupo ng kanilang mga kalaban sa isang strike lang. Sa Anserlo's world, maraming powerhouse ang umabot sa Years 1 rank. Sa sandaling iyon, ang mga tides ay umikot. Sa ilalim ng pamumuno ni Maxine at ng human race, nagsimulang mag-counter-attack ang mga puwersa ng Dark World. Sa kalaunan, pinilit nilang umalis sa Anserlo's world ang otherworldly powerhouses. Ang mga buhay na nilalang ng Anserlo's world sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong huminga. Lahat sila ay kumuha ng healing elixir at nagsimulang pagalingin ang kanilang mga sugat. Samantala, hinahabol pa rin ni Stephen si Xavion. Siya ang may kapangyarihan ngayon, ngunit tumanggi si Xavion na labanan siya ng direkta. Sa sandaling iyon, bahagyang hamina ang kapangyarihan ni Stephen, at halos wala na siyang gasolina. Matapos maramdaman ang panghihina ng lakas ni Stephen, tumalikod si Xavion at tumawa, hehe. Yan lang ba ang meron ka? Dahan-daang lumapit si Xavion. Napaatras naman si Stephen. Alam niyang hindi na niya kayang labanan si Xavion o kahit na anong injuries. Ang kanyang kamalayan ay nagsimulang maglaho, at ang kanyang paningin ay lumabo. Ipapaalas na kita. Umismid si Xavion sa harapan ni Stephen at itinulak ang kamay niya. Agad na sumabog ang katawan ni Stephen pagkatapos ng unang pag-atake. Nang dumating ang ikalawang pag-atake, nagkalat ang kanyang kaluluwa. Sa huling suntok, siya ay ganap na napawi. Matapos maalis si Stephen, lumapit muli si Xavion sa Anserlo's world. Hindi nagtagal, dumating siya sa labas at nalaman niyang bumaba ng husto ang kanyang mga tropa. Tiningnan niya ang mga nakaligtas at sinumpa sila, basura. Pagkatapos magsalita, ikanaway niya ang kanyang kamay, at isang malaking bibig ang lumitaw sa kawalan. Nilamon ng malaking panga nito ang ibang mga powerhouse na nakaligtas.
Nalaman agad ng mga nasa Anserlo's world na natalo si Stephen matapos makitang bumalik si Xavion. Ito ba ay isang hindi may iwasang kapalaran? Ang Anserlo's world ba ay tiyak na mawawasak? Ang mga manlalaban ng Dark World ay may mga solemn na ekspresyon. Si Xavion lang ay sapat na para mawalan sila ng pag-asa. Kung gayon, gaano katikot ang tunay na utak, si Zael? Hindi pa nga siya nakakagalaw at nakatutok sa paglamon sa Dark World. Ang madilim na mundo ay lumiit ng husto. Pagkamatay ni Stephen, bumalik si Xavion sa Anserlo's world. Pagkatapos, nagpatawag siya ng kakaibang panga para lemunin ang kanyang mga tropa. Kaagad pagkatapos, lumakas ang kanyang aura. Nang makitang bumalik na si Xavion, naramdaman ng mga buhay na nilalang ng Anserlo's world na wala na ang kanilang tanging pag-asa. Napangiti si Xavion matapos makitang nawasak ang mga gilid ng Anserlo's world. Pagkatapos, lumakad siya ng dahan-dahan, sadyang tinutuya sila. Samantala, si James ay nasa loob pa rin ng Dark Forbidden Zone. Siya ay naglilinang sa loob ng isang pagbuo ng oras. Bagaman hindi gaanong oras ang lumipas sa labas ng mundo, ito ay parang isang walang hanggan para sa kanya. Tahimik niyang pinag-aralan ang kanyang past form, na naglalaman ng impormasyon tungkol kay Zael. Pinag-aralan ni James ang supernatural powers ni Zael, gayon din ang kanyang kakayahan at lakas. Nagkaroon na siya ng magaspang na pag-unawa kay Zael ngunit kailangan niyang malaman ang isang mahalagang detalye. Kasabay nito, binibigyang pansin niya ang matitinding labanang nangyayari sa labas ng Anserlo's world. Sa kasamaang palad, hindi pa siya makaalis sa pag-iisa. Siya ay nasa isang karera laban sa oras upang linangin. Binitawan ni James ang kanyang zen at pinanood ang lahat ng nangyayari. Nang makilala niya si Zella, nalaman niyang sinimulan na ni Zael na lemunin ang madilim na mundo. Gayunpaman, hindi pa ganap na nakabawi si Zael at pilit na nilalamon ang madilim na mundo. Ang paggawa nito ay nagdulot ng malubhang kahihinatnan para sa kanya. Samantala, lumitaw si Seneca sa kaibuturan ng Dark World at tinulungan si Zael sa pagpino ng Dark Genesis. Nilalayo nilang lunukan hanggat maaari ang Dark World bago umalis si James sa pag-iisa. Ang mas maraming Zael na natupok, mas malakas siya. Pansamantalang inalis ng tulong ni Seneca ang mga negatibong kahihinatnan sa Zael mula sa pagsipsip sa madilim na mundo. Kaya, mabilis niyang binilisan ang paglamon sa madilim na mundo. Naramdaman ni James na ang Anserlo's world ay nasa limitasyon nito at sisirain ito ni Xavion kung hindi siya aalis sa pag-iisa. Ang pagkawasak ni Anserlos ay magiging tanda ng pagtatapos ng madilim na mundo. Ang kanyang mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan kung siya ay aalis sa pag-iisa pagkatapos na ang madilim na mundo ay nawala na. Ang iba pang mundo ng Dark World ay maaaring sirain, ngunit hindi ang Anserlos. Ang Anserlos ang pinagmulan ng lahat ng iba't ibang lahi. Binawi ni James ang kanyang divine soul mula sa kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo. Pagkatapos, tumayo siya sa tuktok ng isang bundok sa loob ng Dark Forbidden Zone. Tumingin siya sa Ankylo's world at bumulong, bagaman hindi ko pa rin lubos na nauunawaan ang kapangyarihan ng nakaraan kong anyo, at least si Zael ay wala rin sa kanyang pinakamataas. Dapat kaya ko siyang ipaglaban. Pagkatapos magsalita, umalis na si James sa Dark Forbidden Zone. Samantala, si Xavion ay naglalakad patungo sa Anserlo's world. Bawat hakbang niya ay magiging sanhi ng pagbagsak ng walang laman sa ibaba ng kanyang mga paa. Di nagtagal, siya ay nasa labas mismo ng isang universo ng Anserlo's world kung saan marami sa natitirang mga nakaligtas ay nagtipon. Galit na nakatingin kay Zael ang lahat. Bastos ka. Isinilang ka sa madilim na mundo ngunit naging mga tagalabas. Haharapin mo ang karma. Nagmura sila kay Xavion, naglabas ng galit. Haha, tumawa si Xavion, tapos sinabi, karma. Katawa-tawa yan. Nakontrol na ng aking amo ang Dark Heavenly Path. Anong klaseng karma ang haharapin ko? Sino ang mauuna? Tumayo si Xavion sa kawalan at tinitigan ang mga powerhouse na nakagrupo. Inisa-isa niya ang mga ito. Ang tanong niya na ikinasindak ng lahat. Walang gustong sumugod sa kanilang pagkamatay o sakripisyo ng walang dahilan. Damn it! Ipaglalaban kita. Galit na galit ang Grand Patriarch ng isang lahi. Mabilis niyang sinunog ang sarili at sinumpa si Xavion.
Kahit na nakakuha siya ng higit na lakas, hindi ito sapat para labanan si Xavion. Hindi man lang masira ng kanyang atake ang defensive aura ni Xavion. Haha! Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang mapanuksong tawa ni Xavion. Lahat ng tao sa planeta ay nagkatitigan, ganap na nawawala. Kung ang kanilang mga kalaban ay mga tropa ng otherworldly army, maaari silang mag-ambag kung lumaban sila hanggang sa kanilang kamatayan. Gayunpaman, hindi sila makakapagdulot ng anumang malaking pinsala sa Xavion kahit na desperado silang lumaban hanggang sa kanilang mga huling hininga. Ang kanilang pinakamalakas na manlalaban ay si Maxine, na nakagawa lang ng tagumpay sa Years 1 rank. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, dahan-dahan siyang humakbang pasulong gamit ang kanyang mahabang espada at huminto sa harap ni Xavion. Ang Years 1 rank. Ngumisi si Xavion matapos maramdaman ang cultivation rank ni Maxine. Sinasabi ng lahat na ang Heavenly Paths ay walang awa at hindi pinapaboran ang anumang lahi o nilalang kaysa sa iba. Anong biro? Itinaas ni Xavion ang kanyang kamay at nag-ipon ng malakas na puwersa sa loob ng kanyang palad. Unti-unti, nag-transform ito sa along sword. Pagkatapos, hinampas niya ang ulo ni Maxine. Itinaas ni Maxine ang kanyang espada at hinimok ang lahat ng kanyang lakas bilang paghahanda upang labanan ang pag-atake. Biglang, isang malabong figure ang lumitaw sa kanyang harapan at naging matibay. Isa itong lalaking nakasuot ng puting roba, at sa harapan niya ay may nakasisilaw na liwanag na nakaharang sa espada ni Xavion. Itinaas ni Maxine ang kanyang espada, handang harapin ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, hindi kailanman damapo ang pag-atake ni Xavion. Tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya, at ang labis na emosyon sa loob niya ay sumabog. Ang hindi mabilang na mga buhay na nilalang sa Anserlo's world ay agad na nakahinga ng maluwag nang makita ang taong nagpakita. Si James naman. Sa wakas nagpakita si James. Wall-en ang ilang mga nakaligtas ay nabuhayan ng loob kaya nagsimula silang humagulgol. Ito ay dahil sa kagalakan, alam na mayroon silang pagkakataong mabuhay. Si James ay lumitaw sa isang kritikal na sandali at hinarang ang pag-atake ni Xavion gamit ang kanyang aura, na nagligtas kay Maxine mula sa kamatayan. James. Nagulat si Xavion nang makita siya. Gayunpaman, huminahon siya kaagad at ngumiti. Sa wakas nagpakita ka na. Ang madilim na mundo ay malapit ng lamunin ni Xael. Bago pa matapos magsalita si Xavion ay nawala na siya. Gayunpaman, umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa kalawakan. Hindi siya hinabol ni James. Sa halip, lumingon siya at tumingin kay Maxine at sa iba pang nasa likod. Nakatutok ang tingin niya kay Maxine. Tapos, sabi niya, bumalik ka. Deal with Xael. Pagkatapos mag-iwan ng salita, nawala si James sa lugar. Ang Anserlo's world ay nagsimulang ayusin ang sarili nito, at isang malakas na pormasayon ang naitayo sa paligid nito. Alam ni James na ang kanyang pakikipaglaban kay Xael ay magdudulot ng malaking pagkawasak, at ang madilim na mundo ay mawawasak. Maaaring gumuho ang madilim, ngunit hindi si Anserlo's. Anserlo's ang huling pag-asa ng madilim na mundo. Hanggat ito ay nakaligtas, ang madilim na mundo ay maaaring itayo muli. Pumasok si James sa dilim at nagpakita sa harap ng isang kakaibang bituin. Nilamon ng bituin ang madilim na espasyo, samantalang si Seneca ay nagsumikap na tulungan siya sa pagpino ng enerhiya. Sa sandaling lumitaw si James, tumigil ang bituin sa kanyang mga aksyon at isang mabangis na mukha ang bumungad dito. James. Ibinuka ng bituin ang kanyang panga at binibigkas sa malalim na boses. Xael. Tumingin si James sa bituin at mahinahong sinabi, ngayong naunawaan ko na ang aking nakaraan at hinaharap na anyo, nalaman ko na ang lahat tungkol sa iyo at sa madilim na landas sa langit. Panahon na nating tapusin ito. Umalis si James sa pag-iisa. Kung hindi, ang madilim na mundo ay lalamunan ni Xael. Nakatayo siya sa harap ng kakaibang bituin habang nasa likod ang mga kamay at kalmado. Imposible. Kahit na alam mo kung paano ako papatayin, hindi mo maaaring mamaster ang kapangyarihan ng iyong nakaraan at hinaharap na mga anyo sa napakaikling panahon. Biglang nawala ang kakaibang bituin, at lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na damit. Tulad ng planeta, ang kanyang mukha ay pitad, at siya ay may isang kahindek-hindek na hitsura. Tumayo si Seneca sa likod ni Xael.
Walang imposible, mahinahong sabi ni James. Ipinatawag ni James ang kanyang signature formation kasama ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga form. Mula sa US1 first rank, umunlad siya sa US1 ninth rank pagkatapos ay cast ang Trescency Completer Art at sumanib sa kanyang nakaraan at hinaharap na anyo. Labis na tumaas ang kanyang aura at hindi pa rin nagpakita ng mga senyales ng paghinto. Sa kalaunan, tumigil ang pag-improve ng kanyang aura sa US1 Zale rank. Iniunat ni James ang kanyang mga kalamnan at naramdaman ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Tapos, sabi niya, the US1 Zale rank has always been your dream, right, Zale? Sa kasamaang palad, hindi mo ito maaabot. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zale. Minsan, mukha siyang tao. Sa ibang pagkakataon, ito ay magiging isang kumpol ng itim na ambon. Kahit na, hindi mo ako matatalo, malamig na ngisi ni Zale sa katumaas ang aura. Naubos na niya ang napakaraming bahagi ng madilim na mundo at nasipsip ng maraming madilim na Genesis. Sa sandaling iyon, ang kanyang lakas ay bumalik na sa US1 ninth rank. Kahit na hindi pa nakapasok si Zale sa US1 Zale rank, may kumpiyansa siyang labanan si James. Pagkatapos ng lahat, gumamit si James ng mga panlabas na puwersa upang umakyat sa US1 Zale rank. Paalala ni Seneca, hindi ka pa fully recovered, Master. Kung gumamit ka ng labis na lakas upang lumaban ngayon, napakahirap na makabawi sa hinaharap. Ipinahayag lang ni Seneca ang kanyang pag-aalala ngunit napalunok. Nagsalubong ang kilay ni James sa nakita. Naiinis siya na inubos pa ni Zale ang kanyang alagad. Tumingin si Zale kay James at malamig na sinabi, gusto kong maghintay hanggang sa gumaling ang aking mga pinsala at ang aking cultivation rank ay gumaling sa kanyang pinakamataas bago ko simulan ang paglamon sa Dark World. Gayunpaman, ang iyong hitsura ay naging dahilan upang isulong ko ang aking mga plano. Ngayong nilamon ko na ang halos lahat ng Dark World, hindi na ako mapakali. Pagkatapos kitang patayin, ang madilim na mundo ay maaaring gumuho, at maaabsorb ko ang lahat ng sabay-sabay. Kanina pa, bahagyang nag-iingat si Zale sa pakikipaglaban kay James. Hindi dahil sa hindi siya kumpiyansa sa panalo kundi dahil hindi pa niya kayang patayin si James. Ang hinaharap na anyo ni James ay binubuo ng Dark Heavenly Path at mga kapangyarihan ni Thea. Kung si James ay papatayin, ang madilim na mundo ay mawawasak, at ang mga pagsisikap ni Zale ay magiging walang kabuluhan. Gayunpaman, hindi na iyon naging problema para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, malapit na siya sa kumpletong paggaling at sa wakas ay magagamit na niya ang lakas ng US1 ninth rank. Isang malakas na aura ang lumabas sa katawan ni Zale, dahilan para gumuho ang paligid. Sa kabilang banda, na-maximize ni James ang lakas ng kanyang Trescency Completer Art at pinagsama ang kanyang tatlong anyo. Naunawaan na ni James ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo. Ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo ay nasa US1 ninth rank. Matapos pagsamahin ang mga ito sa kanyang kasalukuyang anyo, matagumpay siyang nakapasok sa US1 Zale rank. Matapos makapasok si Zale sa madilim na mundo, nagkamalay ang madilim na landas sa langit. Pagkatapos, nagsimula siyang maglatag ng isang plano. Lahat ay bahagi ng plano ni Thea. Ang tanging maling kalkulasyon na ginawa ng Dark Heavenly Path ay ang posibilidad na siya ay umibig. Ang Trescency Completer Art ay espesyal na iniikma upang kontrahin ang Zale. Ang layunin ng pagkakaroon nito ay upang patayin si Zale at protektahan ang Dark World. Mawawala si James sa kanyang nakaraan at hinaharap na anyo pagkatapos mamatay si Zale. Pumikit si James at itinuon ang atensyon sa kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, isang magandang babae ang lumitaw sa kanyang isipan. Kaagad pagkatapos, binuksan ni James ang kanyang mga mata. Umatake na si Zale at ibinato ang malabato niyang mga kamao sa ulo ni James. Itinaas ni James ang kanyang kamay at hinarang ang pag-atake. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao, at isang nakakatakot na shockwave ang tumama sa Dark World. Maliban sa Anserlo's World, na protektado ng isang formation, ang iba pang espasyo ng Dark World ay agad na nag-crack at nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Pagkatapos ng komprontasyon, napaalis si Zale sa di kalayuan.
Ang kanyang kamao ay nasugatan, at ang sakit ay umakyat sa kanyang braso sa kanyang katawan. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga lakas. Pagkatapos ng lahat, si James ay nasa US-1 Zale rank, samantalang si Zyle ay nasa US-1 9th rank lamang. Kahit isang ranggo lang ang pagitan nila, malawak ang pagkakaiba ng lakas. Dumura si Zyle matapos masugatan. Tumulo ang dugo sa labi niya at winasak ang madilim na espasyo. Nagsuot siya ng nakakatakot na ekspresyon at biglang nagbago sa kanyang tunay na anyo isang bituin. Isang vortex ang lumitaw sa ibabaw ng bituin at nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan sa pagsipsip. Gustong lamunin ni Zyle si James. Kung magtagumpay siya, nilalamon na sana niya ang buong Dark World at tuluyang makapasok sa US-1 Zale rank. Kalmadong nakatayo si James sa madilim na kawalan. Muling lumitaw ang kanyang misteryosong porma sayon at naging matalas na espada. Pagkatapos, itinulak niya ang mahabang espada sa puyo ng tubig. Ang espada ay tumagos sa puyo ng tubig at sa bituin. Nawala si James sa kinatatayuan. Nag-transform siya sa tatlong sinag ng liwanag at lumubog sa mahabang espada. Ang mga light beam ay kumakatawan sa pinakamalakas na kapangyarihan ng Dark World na pag-aari ni Zyle, ang Dark Heavenly Path, at James. Sa sandaling tumagos ang espada sa bituin, naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag na sinag at sumabog. Ang bituin ay puno ng mga butas habang ang sword energies ay lumabas mula rito. Boom! Agad na sumabog ang bituin, at bumalik si James sa madilim na kawalan. Nakatayo siya sa pira-pirasong espasyo. Ang kanyang mukha ay mapotla, at ang kanyang katawan ay naubusan ng enerhiya. Naubos na niya ang kapangyarihan ng kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na anyo para patayin si Zyle. Matapos wasakin si Zyle, lumitaw mula sa dilim ang isang babaeng nakaitim na damit. Maganda siyang naglakad sa kawalan at ibinalik ang paligid. Malabo noong una ang mukha ng babae ngunit unti-unting nahahalata. Sinabi ni Zella na babalik si Thea pagkatapos matalo si Zyle. Ngayong wala na si Zyle, bumalik si Thea. Napatingin si James sa babae na may matangkad na ngiti. Muling lumitaw si Thea. Lumapit siya mula sa malayo, at unti-unting naging matibay ang kanyang parang multo na katawan. Ang madilim na mundo ay puno ng mga butas matapos lamunin ni Zyle ang ilang bahagi nito. Gayunpaman, ibinalik ito ni Thea sa bawat hakbang niya sa kawalan. Maraming buhay na nilalang ang namatay ng malubha sa labanan. Gayunpaman, nabuhay silang muli nang dumaan si Thea. Si Thea ang kamalayan ng Dark Heavenly Path, na nagpapatakbo sa Dark World. Mababago niya ang anumang bagay sa Dark World. Tumayo si James sa kawalan at pinagmamasdan ng dahan-daang paglapit ni Thea. Samantala, nakalusot si Xavion sa kailaliman ng Dark World. Kahit ang Dark Heavenly Path ay hindi maramdaman ang kanyang presensya. Naghihintay ng pagkakataon si Xavion. Ang layunin niya ay lamunin si Zyle at palitan siya. Kung matagumpay na gumaling si Zyle, sinadya ni Xavion na ipagpatuloy ang pagsunod sa kanya. 3/4. Gayunpaman, may plano siyang palitan si Zyle kung hindi natuloy. Matapos masaksihan ang katawan ni Zyle na nagkapira-piraso, hindi napigilan ni Xavion ang kanyang pananabik. Mabilis na tumibok ang kanyang puso sa pambihirang pagkakataon. Matapos sumabog ang katawan ni Zyle at naglaho sa dilim, agad na kumilos si Xavion. Ginamit niya ang kanyang kakaibang kapangyarihan upang kolektahin ang mga nabasag na piraso at pilit na kinokolekta ang kanilang enerhiya. Bagamat hindi niya makolekta ang lahat, nakakuha siya ng mga 8 piraso. Mabilis na umalis si Xavion sa Halcyon Road matapos makamit ang kanyang layunin. Ang kanyang susunod na plano ay maghanap ng ligtas na lugar upang linangin at sumipsip ng enerhiya ng Zyle. Ang kanyang cultivation base ay mapapabuti sa pamamagitan ng paglundag pagkatapos ng pagpino sa kanila. Baka maabot pa niya ang US-1 Zale rank na dati niyang pinapangarap. Samantala, walang ideya si James sa ginawa ni Xavion. Matapos patayin si Zyle, nawala ang kapangyarihan ng kanyang nakaraan at hinaharap na anyo. Bukod dito, naubos na niya ang kapangyarihan ng kanyang kasalukuyang katawan. Nakatayo pa rin siya ng matibay, ganap na umaasa sa kanyang malakas na kalooban. Dahan-daang lumapit sa kanya si Thea, saka huminto sa harap niya.
Tiningnan ni James ang pamilyar na mukha na may matingkad na ngiti, saka ibinuka ang kanyang mga braso. Agad namang kumalas si Thea sa kanyang mga bisig. Hinigpitan ni James ang pagkakayakap sa kanya. Gayunpaman, bigla niyang naramdaman na nanghihina na ang katawan ni Thea. Gulat na tanong niya, anong nangyayari? Humiwalay si Thea sa pagkakayakap sa kanya at tumingin sa kanya na may matamis na ngiti. Ibinalik ko ang madilim na mundo at binuhay muli ang namatay. Ang aking mga aksyon ay lumabag sa mga tuntunin ng madilim na landas sa langit. Ako ay isang kamalayan ng madilim na landas sa langit, ipinanganak upang harapin si Ziel. Ngayong naalis na siya, natapos na ang aking misyon, at babalik ako sa kadiliman. Ha! Natarante si James, hinawakan niya ang kamay ni Thea, at sinabing, ayokong pumunta ka. Hindi ko rin kayang makipaghiwalay sa iyo. Tiningnan ni Thea ng malambing si James habang unti-unting naging translucent ang mukha nito. Anong magagawa ko? Wala na bang ibang paraan? Kailangan mo bang bumalik sa kadiliman? Tanong ni James. Well, may paraan. Ngumiti si Thea at sinabing, ngayong wala na si Ziel, babalik na raw ako sa dilim. Ang Dark Heavenly Path ay hindi dapat magkaroon ng kamalayan o damdamin. Ang tanging pagpipilian ko ay isuko ang lahat at ihiwalay ang aking sarili sa Dark Heavenly Path.